Bahagi ito mga kaibigan, naratong muli ang Police in Action with Police Colonel Robert L. Petate. Sir, mapagpalang araw, kumusta kayong muli? Mapagpalang araw, Sir Romel. Dito pa rin tayo. Maganda naman yung panahon ngayon dito sa Aurora. At sa lahat na tagapanood at mga subscribers nyo po, ay magandang araw po sa inyong lahat. Sir, kumusta ang lalawigan ng Aurora sa nakalipas na ilang panahon na mukhang naging daanan ng bagyo at may mga pangyayaring inabangan ng ating mga mamamayan? At tama po kayo, sir, nung mga nakaraang linggo ay busy po ang ating mga kapulisan po dito sa Aurora dahil sa dalawang magkasunod na bagyong tumaan. At bali tatlo po pala yung mula kay Bagyong Mirasol, Bagyong Nando at saka doon sa kay Bagyong Opong. Naging busy pa tayo, particularly doon sa northern part ng province of Aurora. Yung pag sinabi natin northern part ay doon sa Dilasag, Kasiguran at saka Dinalungan area ng Bagyong Mirasol po. Okay sir, doon sa mga nagdaang bagyo na yan, may mga bumagsak bang mga puno, mga nasirang poste, mga nasirang tahanan? Actually po, wala namang nasirang tahanan, pero yung may mga casualties lang po tayo ng dumaang Bagyong Mirasol dahil doon sa mga kababayan nating mangingisda na inabutan po ng masamang panahon doon sa laot. At mayroong mga lumubog na bangka, mayroong na-missing tayo ng mga tripulante ng fishing boat, at sa kasamaang palad po ay mayroon din po tayong mga casualties. Pag sinabi natin casualties ay mayroong namatay po na mga kababayan nating mangingisda na from Municipality of Dilasag po. Okay, nagkaroon naman ng mga evacuation center, sir? Opo, meron. Sa tatlong bagyo na yun ay meron naman tayong mga evacuation centers at yun ang mga evacuation centers natin, ng mga preemptive measures na ginagawa ng ating mga local government units and coordination, of course. Nandiyan yung Philippine National Police na pag may mga babala or mayroon tayong tropical storm signal number 1 ay before dadating yun, before papasok sa ating area of responsibility, ay talagang nagkakandak na po tayo ng mga preemptive evacuation, lalo na doon sa mga kababayan natin na nasa low-lying areas at sa shoreline areas. Marami daw sir, parang gumuho ng mga illegal logging na naman sa mga puno, mga troso na nagbagsakan at lumitaw. Totoo ba sir yun? Makikita lang naman natin siguro yung sa mga pagbaha ng mga nakaraang araw. Meron namang mga bumababa na yung mga old trees na rin, napuputol. Pero doon sa mga troso na sinasabing troso, wala pa namang reported sa amin na talagang madaming inaanod ng baha. Pero normal lang po yun, yung mga puno ng kahoy, yung mga nabubuwal, at saka mga matanda na kahoy, yung tuyo na, yung naanod po during baha ng mga nakaraang bagyo. Yung mga nabuwal na puno sir ay okay nang putulin at kunin ng mga kahoy. Okay, tama ba sir yun? Nung nag-attend po ako ng meeting doon ay with the Penro, kailangan pa rin po yun ng permit po kasi yun ay forest product at saka yung sinasabi natin hindi kasi yung cultured na mga kahoy na tinanim doon sa titled lots, yun pa rin ay galing pa rin doon sa mga forest natin, yung protected areas. So kailangan pa rin, bawal pa rin po yun kunin ng ating mga kababayan kasi part pa rin ng biodiversity po kasi yun. Yung mga puno na yun pag natuyo, nagiging fertilizer po yun doon at nandun nabubuhay yung mga forest living things natin kasama ng mga kahoy, mga ibon, parang nagkakaroon ng biodiversity doon sa area. Kaya pinagbabawal pa rin po yun ng ating gobyerno, lalo na yung sa PENRO natin. Kaya may tanong sila mga kababayan patungkol sa DNR pero meron din silang proseso kasi para ma-interview natin ang PENRO. Kasi nga ay mayroong mga nagsusumbong na nadagan doon sa bahay nila, nakasagabal doon sa kanilang mga lugar ay kailangan nilang putulin at minsan ay ang request ay hindi na maintindihan kung sa DNR, sa barangay ay
paano sir natin sila matutulungan pagka ganun kaagad ang nagiging problema nila? Usually yung pagputol lang naman kung yung inaalala ng ating mga kababayan ay yung mga branches ng mga kahoy na yun ay hindi naman pinagbabawal, lalo na yung safety nila yung paramount doon. Pero yung pagputol ng kahoy, kailangan ng permit po yun. Unang-una, kailangan ng permit ng ating PENRO, yung mga SENRO natin, o MENRO natin dyan sa mga respective municipalities nila. Kasi kailangan may permit yan. And expectedly, dahil sa bakuran nila yan, malamang sariling tanim nila na kahoy. Pero kailangan pa rin ng permit to cut. At saka pag i-transport mo yung forest product po na yan, kailangan mo pa rin mag-secure ng permit to transport para bigyan ng permiso o permit yung gagamiting sasakyan at saka yung kahoy, malaman kung gaano yung volume ng kahoy na ita-transport po ng mga kababayan po natin. Again, pag sinasabi ko, yung pagputol lang ng mga branches ng kahoy na yun dahil protection o preemptive measures sa security at safety ng ating mga kababayan na hindi naman po ipinagbabawal po yun. Hindi raw naiwasan nga sir na itong ating mga mamamayan ay parang nagsamantala nitong may mga bumagsak na mga puno ay may mga kumuha at parang merong mga naging illegal lagi. Meron bang nasabat sir yung ating kapulisan at DNR sa nung katatapos ng bagyo? Actually Sir Romel, continuous naman po yung operation ng ating DNR at saka yung ating kapulisan. Sa katunayan, nung nakaraang linggo po, meron pa rin po tayong nahuli na illegal logging activities, lalo na yung pag-illegal transport ng forest product. So meron pa rin tayong na-accomplish ditong nakaraang linggo lang. May mga nahuhuli pa rin po tayo. Pero sigurado yung iba dyan may nakakalusot. Pero ito lang yung sinasabi ko, yung Police Aurora ay talagang active tayo at saka yun yung aking instruction sa ating mga kapulisan po dito sa Aurora na hulihin natin yung all illegal activities na ginagawa. To include po itong illegal logging. Kaya mayroon tayong illegal logging operations na kinakandak. Okay sir, saan naman sir nakapwesto itong ating DNR together with the PNP ng mga parang checkpoint ba to para maharang at yung lalabasan ng mga illegal logging ay hindi makalusot? Actually, Sir Romel, meron namang mga kasamahan natin, lalo na sa mga border control checkpoints natin. May mga tauhan din ng PENRO at saka yung provincial bantay kalikasan po natin. Meron din mga tao yung ating provincial government na nandun din sa mga border controls. Pag sinabi natin border controls, yung mga boundaries po natin ng probinsya. Boundaries ng Nueva Ecija, Quirino, at saka Nueva Vizcaya. Meron pong mga personnel po tayo na nandoon at saka likewise, meron din personnel yung PENRO natin. At saka meron din silang mga personnel na nagkakandak talaga ng operations doon sa mga kabundukan natin na parte. At humihingi din po sila ng minsan augmentation coming from the Philippine National Police para in tandem magkasama po kaming nag-ooperate ng anti-illegal logging na mga activities. Okay sir, tungkol naman sir dito sa illegal na droga, barel, ay balitang meron din kayong mga huli at paano sir ang mga istorya? Meron naman tayo pang nakandak na positive operations last week. Kinandak ng ating Baler Municipal Police Stations. At nakahuli din po tayo doon ng estimated na weight ng shabu ay 15 grams. So, yung operatives po natin doon ay pinapangunahan ng Baler MPS at yung ating Provincial Drug Enforcement Unit po. Sila yung gumawa ng operations. Tiga saan naman sir yung suspect? At taga dito lang din naman po sa Baler yung nahuli na yung nagtitinda ng shabu.
Sa kasalukuyan sir ay nasa kustodiya na siya ng Baler MPS at nagaya ka na ng kaukulang kaso sir. Ano? Opo. Okay sir, tungkol naman sir sa baril, meron ba tayong huli sir? Sa baril naman po, na tuloy-tuloy pa rin po yung ating programa, yung paghihikayat po natin sa ating mga kababayan na mag-surrender ng kanilang mga lost firearms o itong mga firearms na unlicensed, unregistered. Mayroon po tayong 4 na nag-voluntary surrender ng kanilang mga firearms itong nakaraang linggo po. May nagtatanong sir, ano sir ang mapapala ng nag-surrender ng illegal na baril? Ito po yung sinasabi po natin doon sa ating mga chief of police. Parang itong magsusurrender ng mga kababayan natin na ito yung mga kinoconsider natin na law-abiding citizen. Kasi hindi na nila tinatago yung baril bagkus ay voluntaryong isusurrender sa ating mga kapulisan kasi yung the mere position ng mga baril na yun ay may ano na yung karampatang parusa o bawal yun sa batas po natin. So in return naman parang may kunting bigay naman tayo doon kahit sa pamasahe lang nila pabalik doon sa kanilang mga barangay pagka meron nagbibigay tayo ng kunting monetary incentive. Wow, okay. Ano naman sir ang pinagkakabalahan ngayon ng Aurora PPO? Sa ngayon po talagang nalungkot din yung ating buong puwersa ng Aurora PPO sa pagpanaw ng ama ng probinsya kay Governor Renante Tolentino na pumanaw noong nakaraang linggo at kinikilala po natin yung kanyang kahusayan at saka yung pagserbisyo ng bukas palad para po dito sa Aurora PPO. So yung Aurora PNP naman ay nagbibigay tayo ng galang at pagbigay ng galang doon nag-deploy tayo ng tao para mag-vigil guard. At saka dito naman sa mga regular na functions ng ating kapulisan, continuous lang po yung proactive conduct of patrolling. Nandyan pa rin po yung mga patrolya natin doon sa mga kabahayan, sa mga convergence areas na consider natin yung influx ng tao ay nandyan katulad ng mga terminals, public markets at saka mga schools. At every morning at saka afternoon ay nandyan may nagpapatrolya ng mga kapulisan po natin. At saka dito naman sa provincial headquarters, magkakaroon po tayo ng closing ng ating biggest loser challenge mamayang hapon. At yun naman ay parang internal program po natin para masigurado natin ma-maintain yung mga kapulisan po natin ay physically fit at talagang ready sa pag-perform ng aming mandato na to serve and protect the people of Aurora. May usapan na rin ba kayo sir ng successor na uupong gobernador ng lalawigan ng Aurora? Actually sir, ngayon yung umupo ng provincial governor ng Aurora ay si Governor Sed Galban, yung dating vice governor. Yung by succession naman po kasi siya yung vice governor and kailangan din siyang umupo kagad at marami na mga dapat gawin, hindi pwedeng mabakante po yung position ng governor. So nakaupo na po siya as our new governor of the province of Aurora. Okay, wala pa naman kayong nagiging meeting sir na usapan kung ano meron siyang gustong ipagawa o itulong o iutos sa PNP ng Aurora? Actually, Sir Romel, nakapag-usap na rin kami ni Governor Sed Galban nung during the time na nag-take oath siya. Nag-assume siya as the governor and siguro this coming days mag-render na lang kami ng formal courtesy call together with the provincial staff and the chief of police of 8 municipalities. Okay sir, nasa lubong namin yung mga nagbibisikleta kaninang umaga dyan sa Maria Aurora. Ito ba'y Maria Aurora Bicycle Patrollers o anong sangay sila? Paano sir ito? Ang mga tauhan pa rin po yan ng Tourist Police Unit natin at so iba naman po dito ay
personnel din ng provincial headquarters. And every morning po naman kasi yan, nagkakandak sila ng patrolling, umaabot po doon minsan sa Dipakulaw, Maria Aurora, para ma-maintain natin yung police visibility, lalo na doon particularly sa mga tourist spots natin. Yung Maria Aurora, kung malalaman nyo rin po, meron po dyan sikat din naman na tourist destination, lalo na yung, yung Balete Tree, which is the largest Balete tree in Asia. Yun yung tag po doon sa binibisita, pero pa rin yun yung ating mga kababayan, hindi lang yung mga taga-Aurora ay yung bumibisita, bagkus yung mga tourist po natin, local and foreign tourist din, ay talagang pinupuntahan po yun dahil sikat din yun na lugar po, yung Balete Tree. Okay sir, mukhang marami tayo napag-usapan na naman ngayon bagong-bago, brand new, sa bagong pakikinig at panunod ng ating mga kababayan. Alam namin na talagang kami sumisingit lang ng inyong oras. Baka meron sir kami hindi na itanong na karapat-dapat namang malaman muli ng ating mga kababayan, ay nasa inyong muli ang pagkakataon sir. Sir, para sa ating mga kababayan po ay bilang inyong provincial director po dito sa Aurora Province, ay sinasigurado ko po sa inyo na ang kapulisan ng Aurora ay laging handa at nandyan palagi, nasa labas, nagpapatrolya para ma-ensure natin yung safety and security ng ating mga kababayan po dito sa Aurora. Sabi nga, we are here to serve and protect the people, particularly yung mga kababayan po natin dito sa Aurora Province. Okay, maraming salamat inyong napanood muli sa Police in Action, ang ating napakahusay at butihing kaibigan ni pinagmamalaki, Police Colonel Robert L. Petate. Maraming salamat sir. Thank you, sir.